Mapagpalang araw po. Sana po suportahan ninyo ang aking channel. Para po sa mga donation eto GCash number 092984676699. Para makapag-unlock pa tayo ng mga kabanata. Kinoronahang nagmula sa ilalim ng lupa. Kabanata 1611 hanggang Kabanata 1615. Kabanata 1611. Ang 10 talento ng landas tungo sa immortalidad, 8 general ng madilim na sekta, ang 4 na dakilang demonyong asong babae. 10 dakilang espiritual na sandata, ang 10 dakilang sundalo ng tao, ang nangungunang 10 mahiwagang kapangyarihan. Nakatagong lihim na kaharian. Sinaunang magulong lungsod the Grand Mist Battlefield. Bagamat ang Immortal Path ay mukhang halos kapareho ng kapal ng All-Seeing Mirror, ang nilalamang na itala dito ay mas kawili-wili at mas mahalaga kaysa sa lumang bersyon. Kung ang Immortal Path ay nakita ng isang ordinaryong tao, tiyak na iisipin niya na ito ay isang ligaw na kasaysayan at ito ay lubhang kawili-wili. Gayunpaman, Caspian na unawaan na ang nakatala dito ay totoo at ang sinabi ay totoo. Hanggat mayroong isang lugar kung saan umiiral ang mga magsasaka, dapat mayroong iba't ibang ranggo. Mayroong lahat ng uri ng ranggo at ilang sikat na pangalan sa booklet. Dapat ay kinuha na sila ng mga umiiral na cultivator, Devil Kings, Demon Kings, at iba pa pagkatapos ng mahabang panahon. Caspian nakita pa ang pagpapakilala ng mga demonyo sa ilalim ng lupa sa listahan ng mga devils. Nang matapos niya itong basahin ay napagtanto niya na ang mga demonyong nasa ilalim ng lupa ay may iba't ibang ranggo dahil sa magkaibang posisyon sa buhay. Kung mas malalim ito, mas mataas ang katayuan nito. Ang Grand Demon Prince na naabsorb niya ay may katayuan na maihahambing sa Grand Demon Prince na nagbabantay sa isang bansa sa mga underground na Grand Demons. Elsa rin siyang elder na may kapangyarihang pumatay ng mga tao sa sekta. Hindi katakataka na sinabi ng Silver Armored Demon na ang kanyang ama ay kasing lakas ng isang Amethyst Palace Realm. Kung hindi lang ito tipak ng Divine Soul, kundi isang tunay na katawan, napatay na sana ako sa oras ng paghinga. Nang sabihin niya ang mga salitang ito, Caspian malinaw na nadama ang isang alon ng kawalang kasiyahan mula sa dagat ng kamalayan. Ang pinagmulan ng damdaming ito ay natural na ang Gates of Hell. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sinabi ang taong nasa likod ng Gates of Hell. Pagkatapos ng mabilis na pagliko sa Immortal Path, Caspian isinara ang buklat at hindi napigil ang mapabuntong hininga sa emosyon. Ito pala ay ang mundo ng mga magsasaka ay napaka-engrandi at komplikado. Ang nakita ko noon ay walang iba kundi balahibo. Hindi nakapagtataka na pagkatapos marating ang Heavenly Spirit Realm, ang mundo ng mga cultivator na nakita ko ay magiging ganap na iba sa nakaraan. Kung ito ay isang ordinaryong tao, malamang na maapektuhan sila ng bigla ang paglitaw ng malawak na mundong ito. Oo, ang Immortal Path ng Heaven's Edge Sect ay para gumawa din ng psychological na paghahanda para sa mga bagong disipulo ng Heavenly Spirit Realm. Matapos maunawaan ang totoong path to immortality, magiging mas madaling makipag-ugnayan dito. Caspian pinikit ang kanyang mga mata at inalala ang nilalanman ng booklet. Ang pangalan, ang pagpasa ng nakaraan, ang walang katapusang mga kasanayan, at ang mga layer ng mundo ay nagparamdam kanya ng kabayanihan. Nais niyang makilala niya ang lahat at lahat ng lugar na nakasulat sa booklet. Hindi nakalabisan na sabihin na sa nakalipas na 7 taon, sapat na ang epektong dulot nito para mailagay sa nangungunang 3 sa puso ng Caspian. Makalipas ang ilang sandali, Caspian minulat niya ang kanyang mga mata at inilagay ang 2 libro sa kanyang storage ring. Bagamat naitala na sa kanyang isipan ang nilalaman ng mga ito, binalak pa rin niyang buksan at basahin ng mabuti hanggat may oras pa siya sa hinaharap. Tulad ng para sa oras na ito, may mga mas mahalagang bagay na dapat gawin. Promosyon. Ang akumulasyon ng realm. Ang tempering ng espiritu, at ang pagbabago ng isip ay naging dahilan upang ang pinakamataas na barrier ng entry level ng unang level ng Heavenly Spirit Realm ay halos gumuho.
Ngayon sa palasyo ng isla at sa kakaibang kapaligiran ng practice room, matatapos na niya ang kanyang promosyon sa loob ng ilang araw. Kaya naman, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Umupo siya ng naka-cross-legged at nagsimulang magnilay. Ang spirit gathering array ay naiset up sa practice room. Bilang Caspian pumasok sa estado ng pagsasanay, dahan-daang lumitaw ang mahinang liwanag sa lupa sa paligid niya. Kasabay nito, nagsimulang damaloy ang hangin. Unti-unti, nakabuo ito ng puyo ng tubig at buhawi. Woo! Nakakaloka ang tunog, parang guguho ang buong bahay. Caspian nakaupo sa gitna, hindi gumagalaw. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumitaw ang mga imahe sa nakapaligid na daloy ng hangin. Saber, spear, sword, halberd, celestial immortals, at devils, lahat sila ay parang mga sinaunang larangan ng digmaan. Nagkaroon ng walang katulad na madugong amoy ng labanan. Sa matinding labanan, tumaas ang kamangha-manghang momentum. Biglang lumitaw ang isang napakagandang figure sa itaas Caspian. Ang figurang ito ay tila may pagmamalaki na nakatayo sa ilang. Ang malayong langit sa itaas ng figure ay biglang napunit. Pagkatapos, isang malaking kidlat, tulad ng isang matalim na espada ng isang banal na Diyos, ang tumama patungo sa figure. Biglang inangat ng figure ang sarili. Sa isang iglap, inilabas niya ang kapangyarihan upang suportahan ang universo at sabay na sumuntok patungo sa kidlat. Ang kidlat at ang kamao ay marahas na nagsalubong, na bumubuo ng isang walang hanggang larawan. Bagamat isa lamang itong larawan at walang tunog, sa sandaling ito, mararamdaman ng sinumang makakakita nito na parang nasa lugar SIL. Nakakabingi, at pati kaluluwa nila ay tila masisira. Nabasag ang unang kidlat. Pagka-top 0S, ang pangalawa, pangatlo, pang-apat. Nabasag, napunit, at napunit ng figure. Ang kulog ay naging mas makapal, at sa wakas ay naging isang bagyo, na bumuhos patungo sa figure. Kasabay nito ang malakas na hanging humampas Caspian halos naging substance. Na mapupuno ang buong practice room, na parabang sisabog ito sa susunod na sandali na parang 10-10 milyong marahas na kulog. Bagamat mukhang lubhang mapanganib ang eksena, maaari itong magdulot ng sakuna anumang oras. Pero, Caspian, na nagmamuni-muni ng nakapikit, bahagyang itinaas ang mga sulok ng kanyang bibig at nagpakita ng sobrang kumpiyansa ng ngiti. Lumipas ang oras ng unti-unti. Isang araw. 2 araw. 3 araw. Ito ay kalagitnaan ng tag-araw, sa gabi ng ika-28 ng Hulyo. Ang maliwanag na buwan ay nakabitin sa itaas ng dagat, ang mga alon sa karagatan ay kumakaluskos, at ang simoy ng dagat ay sumisipol. Sa ilalim ng malinaw na tubig, may mga isda na lumalangoy. Sa oras ito, isang biglaang epekto ang kumalat mula sa isla kung saan Caspian ay matatagpuan. Bagamat ang epekto ay mahirap makita sa mata, nang kumalat ito sa nakapalibot na ibabaw ng dagat, napukaw nito ang dagat. Sa isang iglap, ito ay naging bilog at mabangis na sumugod sa paligid. Boom! The surface of the sea exploded continuously, and the bright moon in the water was instantly crushed, causing waves and more than 10 floors high. Ang takot na isda ay itinaas sa hangin, at pagkatapos ay sumugod na parang pilak na talon, bumalik sa dagat. Tila pinigilan ng malakas na puwersa ang simoy ng dagat. Sa isang iglap, kahit isang bakas ng daloy ng hangin ay hindi maramdaman. Sa susunod na sandali, isang tuwid na sinag ng liwanag ang tumaas mula sa isla sa gitna ng vibration at sumugod sa kalangitan. Sa isang iglap, nawala ito sa mga ulap, na sumasalamin sa maliwanag na buwan. Ngunit hindi nagtagal, unti-unting naging manipis at mas magaan ang light column. Sa wakas, ito ay pasulpat-sulpat at naglaho sa kalangitan sa gabi na parang manipis na sinulid na unti-unting nagiaho. Bagamat nawala ang liwanag na haligi, sa lalong madaling panahon, isang figure ang tumaas sa langit mula sa isla sa gabi. Ang taas ng 10th floor. Ang taas ng 20th floor. Ang taas ng 50th floor.
Sa huli, dumiretso ito sa mga ulap. Sa isang kisap mata, ang dagat ng mga ulap sa ilalim ng mga paa ng Caspian was roiling with white waves. The bright moon in front of him was right in front of him, and even the hollows and bumps of the moon could be seen clearly. Ang kanyang espiritual na chi ay lumalakas at walang katapusan. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang espiritual na chi na naubos at bumabagsak mula sa langit. Nakumpleto na ang pag-upgrade ng unang yugto ng Heavenly Spirit Realm Mid-Level. Kabanata 16:12. Ang entry level ng unang antas ng Heavenly Spirit Realm ay isang linyang naghahati sa landas patungo sa immortalidad. Gayunpaman, ang kalagitnaan ng antas ng unang yugto ay nagpalakas ng lakas. Ang bawat hakbang ng pagpapabuti pagkatapos ng Heavenly Spirit Realm ay maaaring magdulot ng mga halatang pagbabago. Kahit na ito ay isang pagpapabuti lamang ng isang antas, Caspian malinaw na naramdaman na ang espiritual na chi sa kanyang katawan ay hindi bababa sa 3 o 5 beses na mas malakas. Talagang naramdaman niya na ang espiritual na chi sa kanyang katawan ay walang katapusan at hindi mauubos. Tai Fire Saber. Nakaharap sa umiikot na dagat ng mga ulap, Caspian biglang nagtaas ng kamay. Sheila. Hong. Sa isang iglap, ang flame severing na may taas na 100 talampakan ay nagpapaliwanag sa mahabang gabi ng Siyam na Prefecture at pinutol ang dagat ng mga ulap. Ang apoy ay hindi nawala tulad ng dati. Sa halip, para silang mahabang buntot na hinihila sa likod ng mapusyaw na talam, na nagniningas at tinutunaw ang dagat ng mga ulap na parang kandila. Ang umaalon na apoy ay tumama sa mga ulap. Sa isang sulyap, maiisip na ang langit ay nagniningas. Ang meteorite ay nahulog at lumikha ng isang malaking butas sa mga ulap. Sa unang tingin, naghinala pa ang mga tao na may nasunog na malaking butas sa kalangitan. Kung nakilala ko ang pumatay mula sa Ghost Killing Pavilion, hindi pa rin ako makakalaban sa kanya, kahit nasa sarili kong lakas. Ngunit may pag-asa pa rin akong makatakas kung gagawin ko ang aking makakaya. Caspian nag-isip sandali at nakabuo ng conclusion. Sa kanyang entry level sa unang antas ng Heavenly Spirit Realm, wala siyang pagkakataon na patayin ang mamamatay na ang kaharian ay higit pa sa kanya. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Ngunit ngayong naabot na niya ang mas mataas na antas, magkakaroon siya ng pagkakataong masira ang orihinal na walang buhay na sitwasyon. Siyempre, pinahirapan pa rin ng gap between realms Caspian para patayin ang kabilang partido. Kapag naabot ko ang rurok ng unang yugto ng Heavenly Spirit Realm, o kahit na ang ikalawang yugto ng Heavenly Spirit Realm, muli kong makikilala ang taong iyon. Caspian ngumisi. Pagdating sa tuktok ng unang antas ng Heavenly Spirit Realm, Caspian ay hindi lubos na sigurado. Kaya lang niyang subukan ang kanyang makakaya. Gayunpaman, naniniwala siya na kapag naabot niya ang ikalawang antas ng Heavenly Spirit Realm, magkakaroon siya ng ganap na kumpiyansa na papatayin ang pumatay sa Ghost Killing Pavilion. Sa ngayon, ang layunin ng Caspian ay hindi lamang upang maging hindi magagapi sa parehong antas. Inaasahan niya na ang kanyang trumpo at lakas ay makakarating sa Invincible kahit hindi sila nasa iisang kaharian. Huminga siya ng malalim, lumipad siya pabalik sa palasyo ng isla mula sa himpapawid. Ang umaalon na dagat ay muling nanambalik ang kalmado sa oras na ito. Habang umaaligid siya sa hangin, naramdaman niya ang ilang hindi malinaw na mga titig na sumisilip sa kanya. Pero Caspian walang pakialam. Dahil alam niyang tiyak na mapapansin ng mga alagad ng mga nakapalibot na isla na gumawa siya ng ganoong kalaking ingay pagkatapos ng kanyang promosyon. Normal lang sa kabilang partido na tiktikan siya. Pagkatapos bumalik sa palasyo, Caspian tumingin sa walang laman at tahimik na palasyo at nagmuni-muni sandali. Ang islang ito ay hindi mas malit kaysa sa isang lungsod. Ang isla mismo ay mayaman sa mga mapagkukunan, at may masaganang espiritual na chi, hindi pagman malabis na sabihin na ang buong isla ay isang pinagpalang lugar. Kung magagamit ko ang mga mapagkukunang ito, makakagawa ako ng lahat ng uri ng likas na kayamanan sa hinaharap.
Gayunpaman, kakailanganin ng maraming pagsisikap upang gawin ito. Kapag nagsimula na siya, hindi maiiwasang maantala nito ang kanyang paglilinang. Matapos mag-isip ng ilang sandali, Caspian nagpa siya na humingi ng payo kay Flame Gordon pagkatapos bumalik si Flame Gordon. Sa usapin ng pamamahala, si Flame Gordon ay mas may karanasan kaysa sa kanya. Kung bibilanggan niya ang oras, dapat bumalik si Flame Gordon sa sekta bukas o sa makalawa. Maaga pa naman ngayong gabi, kaya Caspian bumalik sa practice room. Inabot siya ng 2 oras para maging matatag ang kanyang kaharian. Pagkatapos, inilabas niya ang mga kayamanan ng L2 bansa at pinasok ang espasyo sa loob. Tila naramdaman ng matayog at malamig na bundok na may pumasok. Sa isang malakas na putok, ang umaalon na malamig na aura ay marahas na itinulak palayo sa lahat ng direksyon. Ang mala-zombie na asong demonyo ay nagmulat ng dagwang mga mata at mabangis na tumingin sa paligid. Sa susunod na sandali, nakita nito Caspian nakatayo sa tuktok ng bundok, tinitingnan ang sarili na may mahinang ngiti. Agad na nakaupo sa lupa ang mabangis na mala-zombie na demonyong aso, nakalabas ang dila, at puno ng pambabala ang mukha. Bagamat basang-basa ang mga mata nito sa dugo, mukhang masunurin ito. Malinaw na sinasabi nitong, halika at hipiuan mo ako, halika at hawakan mo ako. Ang mga sulok ng Caspian na paawang ang bibig at sinabi niya, nasaan ang lalaking iyon noong nakaraan? Bahagyang napaatras ang mala-zombie na asong demonyo. Pagkatapos ay isiniwalat nito ay Valdez Goth na ito ay nakaupo. Caspian ay natigilan. Forget it, dapat walang lasa ang mala-zombie na asong demonyo. Gayunpaman, ito ay isang awa para sa Valdez Goth. Kahit mamatay siya, uupo siya sa ilalim ng puwitan ng aso. Higit pa, ito ay isang malaking puwit, sopat na upang gumawa ng isang tao na desperado. Ang huling beses Caspian nilinlang si Valdez Goth na pumasok sa kabangyaman ng 12 kaharian, binalak niyang gawing pape ang kabilang partido. Si Valdez Goth mismo ay isang eksperto ng Heavenly Spirit Realm. Para naman sa puppet refining skill na Caspian ay pinagkadalubhasaan sa kasalukuyan, maaari nitong panatilihin ang mahika at mahiwagang kapangyarihan ng pape noong ito ay nabubuhay pa. Bukod dito, ang mga puppet ay mas walang takot kaysa sa mga buhay na magsasaka. Hanggat ang gitnang porma sayon ay hindi nasira, kahit na ang ulo ay nabasag at ang katawan ay nasira, maaari pa rin itong magdulot ng malaking problema sa kalaban. Sa madaling salita, hanggat si Valdez Goth ay pino, Caspian makakakuha ng puppet ng Heavenly Spirit Realm. Isang ganap na masunurin na pape. Dahil matakaw ka noong araw na iyon at gusto mo akong patayin, malinis ang konsensya ko para gawing puppet ka ngayon. Caspian iniunat ang kamay at huminga ng malalim. Hinawakan niya si Valdez Goth sa kanyang kamay, at pagkatapos ay lumabas sa treasure trove ng 12 bansa bago pumasok sa tore ng buhay. Hindi matitiis ng taulo ang pagpino ng mga puppet. Upang maging ligtas, Caspian pumili pa rin ng mas ligtas na kapaligiran at hindi madaling matiktik. Bukod dito, maaari din siyang makakuha ng mas maraming oras para pangasiwaan ang usaping ito sa time warp zone. Caspian ay nagsanay ng buong proseso ng hindi mabilang na beses sa kanyang puso. Sa sandaling ito, lubos siyang pamilyar dito. Dragon Spine Flower, 7 kulay na damo, Snow Mountain Batwings, Frost Clear Blue Lotus Spring. Caspian dinidikdik ang lahat ng materyales sa katas at sinaboy ang mga ito ng tinta. Di nagtagal, isang serye ng mga komplikadong rune ang isinulat sa lupa sa paligid ng Valdez Goth. Ang mga rune na ito ay napakahirap at malabo na ang sino mang makakakita sa kanila ay mahihilo, na para bang ito ay isang black hole, na sisipsip ng lahat ng diwa, chi, at espiritu ng isang tao. At ang itinuturo ng mag-rune na ito ay ang sentro ng Valdez Goth. Tumagal ng halos 4 na oras para si Caspian Pere tapusin ang pagsusulat ng lahat ng rune. Higit sa kalahati ng lupa ng Time Warp Zone ay napuno sa sandaling ito. Upang isulat ang mga rune na ito, kailangan ng isa na lubos na puro.
Kahit nakaspe na puno ng pawis ang noo. Kung ito ay iba pang mga ordinaryong magsasaka, sila ay napagod at namatay sa lugar bago nila natapos ang pagsusulat. Bagamat mukhang siksik ang mga ron sa lupa, kung titingnang mabuti, makikita niya na may mga panuntunang mahahanap. Ang lahat ng ron, na nakasentro sa gitna ng Valdez Goth, ay kumalat sa 7 direksyon. Ang 7 direksyon ay napapaligiran din ng mga makakapal na ron, at isa sa mga ito ay walang laman. Malinaw, Caspian may lalagay sa mga bakanteng espasyo. At iyon din ang naging susi sa pagpino ng mga papat. Kabanata 1613. Bagamat katatapos lang niyang isulat ang inscription, Caspian ay lubos na puro. Ngunit, bago niya gawin ang huli at pinakakritikal na hakbang, naglaan pa rin siya ng ilang oras upang maingat na suriin ito. Matapos matiyak na walang pagkakamali, nakahinga siya ng maluwag. Hanggat walang mali sa inscription, magiging mas madali para sa akin na tapusin ito. Pagkatapos kumalma, Caspian binaligtad ang kanyang palso at 7 storage pouch ang lumituwaw sa kanyang palad. Sa loob ng 7 storage pouch ay ang katawan ng Devil Prince. Ang ulo, dibdib, lukab ng tiyan, braso, at binti. May kabuuang 7 posisyon. Caspian unang inilabas ang mga braso at binti ng kalaban. Ang bawat isa sa kanila ay ipinako sa 4 sa 7 posisyon na may isang pako na may parehong inscription na inukit. Matapos maayos ang kanyang mga braso at binti, nagbago ang mga inscription sa lugar. Ang inscription ay tila nabuhay. Bahagya itong umindayog at nagbigay ng mahinang kinang. Ang ilaw ay lumiwanag sa time warp zone paminsan-minsan. Bigla na lang, nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam ng enerhiya niin. Gayunpaman, Caspian na natiling kalmado. Sunod, nilabas niya ang lukab ng tiyan at dibdib ng Devil Prince. Sila ay ipinako sa lupa gamit ang parehong malalaking pako. Sa ganitong paraan, mayroon na lamang isang huling posisyon na natitira sa 7 nakareserbang posisyon. Caspian kinuha din niya ang kanyang huling storage bag, binuksan ito, at ibinuhos. Bumagsak sa lupa ang ulo ng prinsipe na magulo ang buhok. Makalipas ang ilang beses na paggulong, huminto ito, sakto namang humarap Caspian. Tila hindi sanay ang prinsipe na inilabas ng biglaan. Ngunit hindi nagtaga, natauhan siya mula sa estado ng pagkalito. Tinitigan ni Caspian mabangis at sinabi, "How dare you?" Caspian putulin ang dila ng kabilang partido. "Masyado kang maingay. Kapag tumingin ka ulit, huhukayan ko yung eyeballs mo." Caspian tumingin sa prinsipe nang walang pakialam. Kung walang eyeballs o dila, hindi ito makakaapekto sa susunod kong gagawin. Nang narinig ito, natahimik si The Devil Prince. Kahit na ang prinsipe ay nagagalit pa rin sa kanyang puso, Caspian ang malupit at mapagpasyang galaw niyon ay natakot pa rin sa kanya. Sa katunayan, hindi siya nag-aalala na hindi niya ito makikita kapag nahukay ang kanyang mga mata. Siya ay isang undead. Gaano man kalubha ang pinsala, maaari siyang gumaling hanggat mayroon siyang sapat na oras. Kung huhukayan ang kanyang mga eyeballs, aabutin ng hindi hihigit sa 1 o 2 buwan para muling lumaki ang mga ito. Gayunpaman, Caspian ang pag-atake niya ay natakot pa rin sa kanya. Ilang paghinga lang ang itinagal ng pagkabigla. Sa susunod na sandali, nakita niya ang mga inscription sa buong lupa, pati na rin ang kanyang katawan nakapako sa lupa. Nanlaki ang mata niya sa isang iglap. Puno ng galit at gulat ang mga mata niya. Arg! Isang galit na dagandong ang nagmula sa kanyang lalamunan. Kung makapagsalita siya sa sandaling ito, tiyak na gagamit siya ng mga pinakamasamang salita sa mundo para baitan ang buong pamilya ni Caspian. Ito ay mas malinaw na kung gaano katalino Caspian ay dahil pinutol niya ang dila ng kabilang partido. Hindi mo kailangang magalit. Kung natalo ako sa iyo noon, mas masahol pa ako sa iyo ngayon. Caspian, mahina ang tono ng pananalita niya habang ipinapaliwanag niya ang totoo sa kabilang partido. Habang nagsasalita siya, iniunat niya ang kanyang kamay at bamantong hininga.
Matapos hawakan ang ulo ng Devil Prince, naglakad siya patungo sa huling bakanteng upuan, at pagkatapos ay ipinatong ang kanyang ulo sa lupa. Umaasa pa rin ang Devil Prince sa kanyang dagandong para ilabas ang kanyang galit. Ang ingay mo talaga. Caspian, inilabas ang huling pako. Ang bawat kuko ay isang talampakan ang haba at may bahagyang arko. Ang mga inscription dito ay tila direktang nakalimbag dito noong sila ay hinihagis. Kumikislap ang liwanag sa kanilang paligid, dahilan para mas malamig at nakakatakot ang kuko. Sinabi mo na gusto mong gilingin ang aking mga buto upang maging abo at itapon ako sa pinakamababang antas ng mga taong demonyo upang paglaruan nila ako. Caspian, sabi ng may humph. Parang baluktot ang isip ng mga underground devil people mo. Pero huwag kang mag-alala. Dahil hinabol ako ng iyong ama, tiyak na makakaganti ako sa kanya sa hinaharap. Nako, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Pagkatapos kitang hiwain, lumitaw ang kaluluwa ng iyong ama at gusto niya akong patayin. Ngunit ngayon, nandito na ako ng ligtas at maayos. Ang Devil Prince ay nagngangalit pa rin ang kanyang mga ngipin at umuungal sa galit. The moment na narinig ni Caspian Wicani, natigilan iya. Ibinuka niya ang kanyang bibig at hindi makagawa ng ingay. Halatang naisip din niya ang susi. Ang kanyang ama ay kasing kapangyarihan ng isang Amethyst Palace Realm. Ni hindi man lang niya may baba ang magsasaka sa harapan niya. Biglang napalitan ng pagkabigla at pagdududa ang galit sa mga mata ng Devil Prince. Ang balita ay parang kulog sa patag na lupa, na direktang pumutok sa utak ng Devil Prince. Caspian, ayoko na siyang kausapin. Maingat niyang itinuwid ang ulo ng kabilang partido, saka hinawakan ang huling pako sa kamay at itinusok ito sa gitna ng ulo ng kabilang partido. Habang gulat na gulat pa rin ang prinsipe, bigla niyang naramdaman ang sipol ng hangin sa itaas ng kanyang ulo. Bigla siyang natauhan at tumangala. Sa isang iglap, nakita niya ang isang itim na anino, tulad ng itim na kidlat at isang itim na dragon sa mga ulap, na bumagsak sa kanyang ulo. Ibinuka niya ang kanyang bibig at gustong gumawa ng ingay. Ngunit sa sumunod na sandali, ang mahabang pako ay tumusok sa kanyang korona, na sinundan ng kanyang ulo, itaas na panga, ialamunan, at ipinako siya sa lupa. Sa sandaling ito, ang mga pattern ng inscription sa kuko ay kumikinang at nabuo ang ilang misteryosong dalas na may mga pattern ng inscription sa lupa. Hindi na gumagalaw ang katawan ng Devil Prince. Ang kanyang mga mata ay naging puti, at sa oras na ito, siya ay tumingin lubhang nakakatakot. Pagkaraan ng ilang sandali, ang ibabaw ng kuko ay natatakpan ng gamulong na itim na fog. Ang itim na fog ay hindi lumutang sa paligid at bumabalot sa katawan ng Devil Prince. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 7 bahagi ng katawan ng Devil Prince ay inilagay sa lupa tulad ng 7 itim na masa ng hangin. Caspian, umatras sa pintuan ng silid na bato at pinagmasdan ng mabuti. Pagkatapos ng halos isang pagkain, ang tunog ng gurgling ay maririnig mula sa 7 itim na masa ng hangin. Pagkatapos, isang maliwanag na liwanag ang tumaas mula sa gilid ng mga inscription sa lupa. Tulad ng isang pagtaas ng tubig, sumugod ito patungo sa mga katawan ng Central Valdez Goth sa mga alon. Napakaayos noon. Sige, sa pagkakataong ito, Caspian ay ganap na hinalinhan. Kung ang buong proseso ay inihambing sa isang inahing naghahadges ng mga itlog. Ang Caspian, ang ginawa ngayon ay ang kunin ang itlog. At ngayon, oras na para mapisa ang mga itlog. Ang katawan ni Valdez Goth ang inaasahang manok ng hinaharap Caspian. Ang katawan ng Devil Prince ang naging sustansya para sa manok na ito. Matapos ang ilang sandali ay tahimik na nagmamasid, Caspian umatras mula sa Tower of Life at bumalik sa practice room upang ipagpatuloy ang pagmumuni-muni. Matapos ang ibabaw ng katawan ni Valdez Goth ay unti-unting natatakpan ng isang layer ng itim na liwanag. Ang liwanag ng buwan ay nakakalat na parang mercury, at ang isla kung saan Caspian ay matatagpuan ay kalmado muli. Kasabay nito, ang kapaligiran sa palasyo ng isang isla na libu-libong milya ang layo. Caspian, tila nakapanlulumo lalo na. Sa sandaling ito,
Nakaluhod si Dreamhans sa malamig na lupa, puno ng hinaing at luha ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa isang figurang nakatayo sa harap ng bintana. Tumalikod sa kanya ang figure at tumingin sa dagat sa labas ng malaking bintana. Ang kaluskos ng mga alon ay partikular na malinaw sa tahimik na gabing ito. Dahil hindi nagsasalita ang kabilang partido, si Dreamhans ay hindi naglakas loob na gumawa ng tunog. Hinayaan na lang niyang bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi nagtagal, bumagsak ang isang patak ng luha mula sa kanyang baba patungo sa lupa at bumasag sa katahimikan ng palasyo. Kabanata 16:14. Lagyan ng check. Bumagsak ang mga luha sa lupa at nagkapirpiraso. Biglang nanginig ang katawan ni Dreamhans. Puro ng takot ang mga mata niya habang nakatingin sa likod ng figurang nasa harapan niya. Hindi siya naglakas loob na panasan ang mga luha sa kanyang mukha, ngunit sinubukan niyang idilat ang kanyang mga mata, takot na baka maraming mata ang mahulog. Lalong tumitigil at mabigat ang hangin. Lalong nanginginig ang katawan or Dreamhans. Dream. Dahan-daang lumingon ang lalaki, ipinakita ang kanyang gwapong profile. Sumikat ang liwanag ng buwan sa kanyang mukha, na nagmistulang diwata na walang kapintasan. Kung titignan ang gwapo niyang mukha, baka sa mukha ni Dreamhans ang pagkahumaling, ngunit hindi nagtagal ay napalitan na naman ito ng takot. Kinagat niya ang kanyang lumuhad muli sa lupa, at mamulong. Senior Brother Bolton. May ginawa kang mali, dahan-daang sabi ni Mardohar Bolton. Nanginig ang paso ni Dreamhans at bumuhos ang yuha sa kanyang mga mata. Senior Brother Bolton, mali ako. Mali talaga ako. Nakikiusap ako na bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na uulitin. Hindi tama yan, Dream. Hindi dapat ganito. Tuluyan nang tumalikod si Mardohar para harapin si Dreamhans. Ang liwanag ng buwan ay sumikat sa kanyang figure, na naglabas ng mahabang linya sa lupa. Binalot ng anino ang katawan ni Dreamhans. Na agad na naging dahilan upang maramdaman ni Dreamhans ang mga alon ng lamig na tumagos sa kanyang mga buto. Saglit na nagsimulang magsalpukan ang itaas at ibabang ngipin niya. Senior Brother Bolton, ano ang nagawa kong mali? Nag-ipon siya ng lakas ng loob at nagtanong. Nakatingin sa mukha ni Dreamhans na lumuluha, napabuntong hininga si Mardohar at saka umiling. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin sa iyo, at hindi kita itataboy sa tabi ko. Nang marinig ito, naramdaman ni Dreamhans na nagsimulang uminit ang malamig niyang katawan. Muling nagniningning ang kanyang mga mata na kanina pa kasing kulay abo. Huminga ng malalim si Dreamhans at muling nagtanong, "Excuse me, pwede ko bang tanungin si Senior Brother Bolton, ano ang problema ko?" "Ako, hindi ko maintindihan." Sagutin ko ang tanong na ito pagkatapos ng ilang sandali. Tatanungin muna kita. Alam mo ba kung kailan ngayon? Tanong pabalik ni Mardohar. Mukhang naguguluhan si Dreamhans. Gayunpaman, dahil matagal na niyang sinusundan si Mardohar, nalaman na niya ang init ng ulo nito, kaya alam niyang sa sandaling ito, hindi na niya kailangang sabihin iyon sa sarili niya. Pagkaraan ng ilang sandali, gagawin ni Mardohar Bolton ang inisyatiba upang sabihin ito. Oo nga, pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Mardohar, malapit nang bumalik ang emperador. Emperador, tumigil ang paghinga ni Dreamhans nang bumakas sa mukha niya ang paghanga at pananabik. Tama. Ang emperador, na 10 taon nang nag-iisa, ay malapit nang bumalik. Huminga ng malalim si Mardohar. Kapag bumalik ang emperor, tiyak na siya ay sasailalim sa isang kompletong pagbabago at magiging isa sa mga rurok ng mga magsasaka. Kung hindi ako nagkakamali, ang headmaster ng ating Heaven's Edge sect ay iaanunsyo din sa publiko na ang emperor ang susunod na headmaster ng Heaven's Edge sect. Talaga. Nanginig na naman ang katawan ni Dreamhans. Gayunpaman, natakot siya noon, ngunit sa pagkakataong ito ay nasa sabik na siya. Nang hindi sinasagot ang tanong ni Dreamhans. Nagpatuloy si Mardohar, ayon sa karakter ng emperador, pagdating ng panahon,
ang pagkuha ng kontrol sa Heaven's Edge Sect at Crepe Myrtle Sect ay tiyak ang unang bagay na kailangan niyang gawin. Pinahahalagahan ng Emperor ang mga Merito, kaya kapag iyon dumating ang oras, lahat ng Merito ay magiging unang pamantayan ng gantimpala para sa mga Merito. Ang ilan sa mga tao sa kanilang kasalukuyang posisyon ay may masamang pag-uugali at kawalan ng Merito. Sa oras na iyon, natural na sila ay maliligo. Sa panahong iyon, ang Crepe Myrtle Sect, na personal na itinatag at inalagaan ng Emperor, ay natural na matagumpay na mahahawakan ang trono. Sa Crepe Myrtle Sect, natural na makukuha natin ang lahat ng uri ng karapatan mula sa mataas hanggang sa mababa ayon sa ating mga merito. Sa kasalukuyan, sa Crepe Myrtle Sect, mayroong double guardians, 4 heavenly kings, 8 generals, 4th class disciples, 5th class disciples, at iba pa. Hindi mo ba naisip na ang gayong pamagat ay napakakaunti at napakasimple? Mabilis na sumagot si Dream Hands. Dapat may intensyon para sa Emperor na gawin ito. Wala akong lakas ng loob na manghula. Tama ka. Ang Emperor ay may sariling intensyon sa paggawa nito. Si Mardohar ay lubos na nasisiyahan sa magalang na saloobin ni Dream Hands sa Grand Pure Emperor. Tumanggo siya at nagpatuloy, gusto rin ng Emperor na palawakin ang Crepe Myrtle Sect. Ayaw niyang itulak ang sistema ng Merito sa lahat ng landas tungo sa immortalidad. Gayunpaman, sa nakaraan, nadama ng emperador na ang kanyang lakas ay hindi sapat upang kumbansihin ang karamihan. Leon ang dahilan kung bakit siya naghihintay. Nang bumalik siya sa pagkakatuwaong ito, bumalik siya bilang isang hari. Pagkatapos, maaari niyang ayusin ng maayos ang lahat ng opisyal na titulo at posisyon ng Crepe Myrtle Sect. Babatiin lang siya ng lahat, at walang paputol. Pagkatapos, iniba ni Mardohar ang paksa. Ngayon, ito ay matatawag na pinakamadilim na sandali bago ang bukang liwayway bago ang pagbabalik ng emperador. Malinaw na naramdaman ni Dream Hands ang pagbabago sa tono ni Mardohar. Gayunpaman, wala siyang magawa sa oras na ito. Hinayaan niya lang na tumama sa puso niya ang bawat salita sa mga salita ni Mardohar. Sa oras na ito, kailangan nating maging mas maingat. Hindi namin maaaring hayaan ang sino man na magsalita tungkol dito at mag-iwan ng mantsa sa pintuan ng Crepe Myrtle Sect. Senior Brother Bolton, nagkamali ako. Hindi na ako gagawa ng parehong pagkakamali sa susunod. Mangyaring parusahan ako, Senior Brother Bolton. Sa pagkakataong ito, si Dream Hands ay ibinagsak ang kanyang ulo sa lupa, at agad na umagos ang dugo sa kanyang noo. Panaginip, hindi mo pa rin naiintindihan ang ibig kong sabihin. Mukhang nababalisa si Mardohar. Tumangala si Dream Hands, puno ng pagdududa ang mukha. Senior Brother Bolton. Ako. Sa tingin mo mali ka, at iniisip ko rin na mali ka. Ngunit ang iniisip mong mali ay hindi katulad ng inaakala kong ginawa mo. Pakisabi sa akin, Senior Brother Bolton, nagmamadaling sabi ni Dream Hands. Si Mardohar ay humakbang pasulong, at sa mga anino sa paligid niya, bahagyang kumislap ang isang figure, at sa sumunod na sandali, lumitaw siya sa harap ni Dream Hands nang wala sa hangin. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagtibok ng puso ni Dream Hands. Yumuko si Mardohar, iniyuko ang mga buko ng kanyang hintuturo, at itinaas ang baba ni Dream Hands. Tumingin siya sa akin, at sobrang lapit ng mukha nila. Nakita pa ni Dream Hands ang kanyang refleksyon sa mga mata ng Mardohar. Panaginip, tandaan mo. Ang pagkakamali mo ay hindi ang tinawag na makipagtalo sa iyong mga kasamahan. Sa landas tungo sa kawalang kamatayan, kung nais ng isa na gumawa ng isang hakbang pa, ang salungatan sa pagitan ng mga kapwa-disipulo ay wala. Kung ang isa ay hindi manalo, ang isa ay maaari lamang maging mababa at aminin ang pagkatalo. Ang pagkakamali mo ay kinaladkad mo alagad Caspian hanggang sa panahong sinuportahan siya ng matanda. Dapat sa simula pa lang ay pinatay mo na siya. Sa halip na bigyan ng pagkakataon ang kabilang partido na lumaban.
Kung ang isang tao ay hindi gumagalang sa crepe myrtle sect, dapat natin silang patayin sa lugar at huwag na huwag magpakita ng awa. Ang mga salitang ito ay nagpayanig sa tainga ng mga bingi. Sa sandaling ito, para silang kumukulog na sumabog sa tenga ni Dream Hans. Dapat mo siyang patayin sa simula pa lang. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon. Napakurap si Dream Hans at biglang tumango. Senior Brother Bolton, naintindihan ko. Gayunpaman, nag-alinlangan si Dream Hans at sinabing. Gayunpaman, tumawag ang disipulong ito Caspian ay talagang kakaiba. Sa isang taon, siya ay na-promote ng isang buong malaking kaharian. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang lakas ay higit pa sa parehong antas. Kahit nang si Senior Brother Lil Codes, na nasa ikalawang antas ng Heavenly Spirit Realm, ay hindi makakapantay sa kanya. Kaya sa tingin ko, wala akong magagawa sa kanya ngayon. Kabanata 16:15. Lil Codes, kumunat ang noo ni Mardohar. Ang ikalawang yugto ng Heavenly Spirit Realm. Paumanhin, Senior Brother Bolton. Nagkamali ako, biglang napagtanto ni Dream Hans na nadulas pala ang dila niya. Sa sobrang takot niya ay dali-dali niyang ibinagsak ang ulo niya sa lupa. Bagamat sila ni Mardohar ay nominally isang immortal na asawa, kapag sila ay talagang magkasundo, siya ay higit na parang isang utusan. At dahil matagal na niyang sinusundan si Mardohar, mas alam niya ang bawal nito kaysa sa iba. Ang Mardohar ay entry level na ngayon ng ikalawang yugto ng Heavenly Spirit Realm. Sa pangkalahatan, kung maabot ng isang magsasaka ang kaharian na ito sa edad ni Mardohar, tiyak na maipagmamalaki niya ang kanyang sarili. Bukod dito, ang ikalawang antas ng Heavenly Spirit Realm ay maaaring ituring na isang pang-apat na klaseng disipulo ng Crepe Myrtle Sect. Ang kanyang katayuan ay pangalawa lamang sa 8 combat general. Sa panig ni Mardohar, ang ikalawang yugto ng Heavenly Spirit Realm ay ang kanyang bottom line sa halos lahat ng oras. Ang dahilan ay nasa entry level siya. Entry level, mid-level, at peak bago maabot ang ikatlong antas ng Heavenly Spirit Realm. Sa makatuwid, si Mardohar ay talagang nasa pinakamababang antas ng ikalawang antas ng Heavenly Spirit Realm. Iyon ay tiyak ang kaso. Ayaw niyang banggitin ng iba ang entry level ng second stage. Nang maglaon, nang may nagsalita patungkol sa ikalawang antas ng Heavenly Spirit Realm, naramdaman niyang pinupuntirya siya ng kabilang partido. Kaya naman, napagtanto ni Dream Hans na may nasabi siyang mali dahil sa kanyang kaba. Agad na damaloy ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Bagamat hindi siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo, kaya hindi niya makita ang mga mata ng Mardohar, naramdaman ni Dream Hans na parang may karayom sa kanyang likod sa sandaling ito. Parang umikot ang liwanag sa paligid. Nang maramdaman ni Dream Hans na malapit nang maduraj ang kanyang kaluluwa, sa wakas ay humalangaw-ngaw ang boses ni Mardohar. Gayunpaman, si Dream Hans, na nasa ulirat, ay parang lumulutang sa hangin. Tigilan mo siya at bantayan mo siya. Kapag nagpakita siya, sabihin mo sa akin. Ang mukha ng Crepe Myrtle Sect ay hindi maaaring mawala sa isang nobody. Whoosh, whoosh, whoosh. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay naramdaman ni Dream Hans na nakahinga na siya ng normal. Tumangala siya at nakitang bumalik na sa kanya si Mardohar. Tumayo siya sa harap ng bintana at dumungaw sa labas. Ang tindig na iyon ay eksaktong katulad noong una siyang lumuhad dito para humingi ng tawad. Kung hindi dahil sa mga salitang tumutunog pa rin sa tenga ni Dream Hans at halos basang-basa na sa pawis ang damit niya, baka maisip pa niya kung panaginip lang ba ang nangyari o hindi. Nang halos madaling araw na, Caspian pumunta sa Time Warp Zone para tingnan ang sitwasyon. Dahil ang oras sa Time Warp Zone ay 2 beses na mas mahaba kaysa doon sa totoong mundo. Lumipas ang 9 na oras sa Time Warp Zone habang Caspian umupo sa meditation sa practice room ng 3 oras. Ibig sabihin, mahigit kalahating araw na ang lumipas. Sa makatuwid,
Kapag Caspian pumasok at nakita ang katawan ni Valdez Goth, hindi lamang ito ganap na natatakpan ng isang layer ng itim na fog. Parami ng parami ang itim na fog na patuloy na lumutang palabas mula sa lahat ng direksyon, tulad ng mga siksik na sinulid, na unti-unting bumubuo ng isang kakon sa katawan ng Valdez Goth. Ito ay bubuo ng isang kakon at pagkatapos ay aalagaan ito sa loob ng ilang panahon. Sa oras na ang katawan ni Valdez Goth ay lumabas sa kakon, siya ay ganap na mahihiwalay sa kanyang dating pagkakakilanlan at magiging isang bagong papay, isang papay na ganap na sanmusunod sa utos ng Caspian. Sa normal na mga pangyayar, aabutin ng halos isang taon para ganap na magawa ang papay na ito. Gayunpaman, sa time warp zone, ang oras ay nabawasan sa 1/3. Aabutin ng humigit kumulang 3 buwan upang makumpleto. Sa kasamaang palad, hindi ako makapagsanay sa time warp zone sa panahong ito. Ngunit hanggat ang papel na ito ay maaaring masiyahan sa akin, kung gayon hindi ito isang problema. Matapos mag-obserba ng ilang sandali, Caspian umalis sa time warp zone at nagpatuloy sa pagmumuni-muni, tahimik na naghihintay. Malapit nang magtanghali, Caspian nakatanggap ng mensahe mula kay Flanmy Gordon. Sinabi ng mensahe na dumating si Flame Gordon sa periphery ng sea area ng Caspian Lani. Gayunpaman, dahil sa defensive formation, hindi siya makapasok at kailangan ang gabay ng Caspian. Orihinal, Caspian nagplanong sunduin siya pagkatapos bumalik si Flame Gordon sa kanyang lugar. Hindi niya inaasahan na dumating si Flame Gordon sa kanyang pintuan, ikinagulat niya at nakatipid ng oras. Caspian agad na umalis. Hindi nagtagal, nakita niya ang bangkang espirito na nakabitin sa himpapawid sa labas ng sea area. Sa deck ng spirit boat, nakatayo si Flame Gordon na nakahawak ang mga kamay sa likod at ngumiti sa kanya. Sa tabi niya, ang Mirage. White Tiger Little Candy ay nakahiga sa guardrail. Nang makita nito Caspian, tumayo ang mga tainga nito, at nagniningning ang matingkad nitong mga mata ng tigre. Sa kabilang banda, si Handsome naman ay tamad na nakahiga sa ulo ni Little Candy. Nang makita nito Caspian mula sa malayo, umiling-iling ito, "Kumusta?" Mahigit 1 buwan na ang lumipas mula nun Caspian nakita sila sa mansyon ng prinsipe. Mukhang mahimbing na natutulog si Guapo at Little Candy, pero Caspian alam na sila ay sumisipsip ng maraming chi at dugo at sumisipsip at bumubuti. Ang kanilang pagtulog ay katulad ng pagninilay at paglilinang ng isang magsasaka. Caspian naramdaman agad na nagbago na naman si Guapo at Little Candy. Sa ibabaw, mukha pa rin silang isang tigre at magandang baboy. Ngunit ang kapangyarihang nakatago sa dalawang mukhang simpleng katawan na ito ay sapat na para direktang basagin ang Holy Land Realm sa Midpaste. Nararapat silang magkaroon ng bloodline ng Ancient God Beast. Maaari silang mapabuti ng napakabilis sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom. Caspian hindi niya napigil ang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Sa pahintulot ng Caspian, ang spirit boat ng Flame Gordon ay lumipad ng maayos. Dumating din siya sa bangkang espirito. Si Little Candy ang unang tumapon sa sarili Caspian gabraso ni. Bigla, Caspian naramdaman niyang lumubog ang kamay niya. Hinawakan ang ulo ng mabalahibong tigre, Caspian ngumiti. Siya ay nagpalaki ng Little Candy mula noong ito ay isang sanggol, pinapanood ang maliit na puting tigre na lumalaki mula sa laki ng isang paa hanggang sa isang matanda. Sa mga tuntunin ng kaharian, ang Little Candy ay isa na ngayong maagang yugto ng karunungan, nakatumbas ng Holy Land Realm ng isang magsasaka ng tao. Bagamat hindi pa ito nakakapagsalita ng wika ng tao at malayo pa sa yugto ng pagbabago ng hugis, ang kasalukuyang lakas ng malit tigre ay malayo sa kung ano ang maihahambing sa mga kapantay nito. At ang pinakamahalagang bagay ay iyon Caspian ay hindi kailanman naisip tungkol sa inalipin Little Candy, habang ang relasyon ni Little Candy sa kanya ay lampas sa lahi. Para sa Little Candy, Caspian ay parang kapatid at ama. Siya ang pinakamapagmahal na tao sa mundo. Maaaring ipagkanulo ng isang inaalipin na demonyong hayop ang amo nito,
Ngunit hindi kailanman magtataksil si Little Candy Caspian. Kung ikukumpara sa sigla ni Little Candy, mas tamad si Handsome. Kailang Caspian lumapit sa bangkang espiritu, nagtaas lang ng ilong si Handsome at sumangot. Matapos masiguradong walang pagkain na interesado rito ay bamulong ito at humiga muli. Na-promote ka na naman. Bakit hindi ka magdala ng masasarap na pagkain para ipagdiwang? Ang reklamo ng malit na puting baboy. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Flame Gordon. Agad naman siyang tumingin Caspian taas at baba. Pagkaraan ng ilang sandali, aalangan niyang sinabi, pawang antas. Dahil ang kanyang kaharian ay mas mababa kaysa Caspian, hindi niya makita ang kaharian ng Caspian. Oo, nasa mid-level ako ng unang yugto ng Heavenly Spirit Realm, Caspian tumango at nakangiting itinuro ang isang malit na itim na lugar sa dulo ng dagat. Ito ang shock. Mangyaring huwag pansinin ito. Walang hiya. Muling bamulong ang malit na puting baboy. Maraming salamat po. God bless. I love mo mahal.